sa Pantukan, Davao de Oro. Isang binata ang nilapitan ng mga aninong hindi niya pinansin. Pagkatapos ng pagsamba, may sumabay sa motor niya. Mga mukhang hindi tao at presensyang hindi naglalakad pero sumusunod. Hello Kuya Ken, ako po si Chris. Tubong Mindanao ako at taga Pantukan, Davao de Oro. Gusto ko lang pong ibahagi ang isang karanasan ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan. Isang pangyayaring hindi ko may paliwanag at talaga namang nakakilabot. Dati po akong miyembro ng isang tanyag na relihiyon. Palagi po ako nagsisimba at naging comfort zone ko na ang bahay-sambahan namin. Ang karanasang ito ay nangyari mismo sa aming lokal na Pantukan. Magkasabay kami nagsisimba ng dalawa kong barkada at isang motor lang ang gamit namin. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Yun ang araw na nagpamulat sa akin sa katotohanang may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o lohikal. Tahimik at payapa kaming gumabiyahe papunta sa bahay-sambahan. Bandang mga alas 6 ng gabi na yun. Nakatakda kasi ang pagsamba ng alas 7 ng gabi at matatapos ang alas 8 ng gabi. Masaya kami nagbibiruan habang sakay sa isang motorsiklo. Nakadalo kami ng pagsamba ng maayos at ligtas. Walang anumang senyales ng masama o kakaibang nangyari. Eksaktong alas 8 ng gabi natapos ang pagsamba. Hindi agad kami umuwi ng mga kaibigan ko dahil nakasanayan na naming makipagkwentuhan at magkulitan pa sa iba naming mga kasama. Umabot na mahigit 1 oras ang kwentuhan hanggang sa nag-decide silang umuwi na. Bago umuwi, inihatid ko muna ang dalawa naming babaeng kaibigan gaya na nakasanayan para masiguradong ligtas silang makakauwi. Nakapakada ang motorsiklo sa likod ng simbahan sa may parking lot. Ako ang taga-sundo at tagahatid ng ibang kasamahan namin. Madilim na sa likod ng simbahan dahil pinatay na ng caretaker ang lahat ng ilaw. Maganda ang simbahan, maayos ang pagkakayari. Hindi mo iisiping may kababalaghan dito. Kinuha ko ang motor at wala naman akong naramdamang kakaiba. Nasa harap ng simbahan ang mga kaibigan ko, malapit sa labasan. Sumakay ako agad ng motor para sunduin ang dalawang babaeng kasamahan namin. Pagkarating ko sa harapan, medyo pagod ako kaya iniyuko ko muna ang ulo ko. Habang nakayuko, sumakay ang dalawang babae sa likod ng motor. Ramdam ko ang pag-upo nila kaya pinatakbo ko agad ang motor. Napansin kong sobrang higpit ng kapit ng nasa gitna sa aking tagiliran habang ang isa naman ay nakakapit sa balikat ko. Wala akong ininda, kumbaga normal lang. Nakalabas na kami ng simbahan at papatawid na ng kalsada nang bigla kong marinig ang sigaw ng mga kaibigan kong naiwan. Sigaw nila ang pangalan ko. Chris, saan ka pupunta? Nagulat ako. Ang alam ko, alam din nila na ihahatid ko yung dalawang babae. Sumagot ako. Ihahatid ko muna sila. Pero mas lalo ako natigilan nang sumagot sila. Sinong sila? Paglingon ko. Laking gulat ko. Nakita ko ang dalawang babaeng kaibigan namin. Nakatayo sa harap ng simbahan kasama nila at sumisigaw rin. Parang gumuwang kaluluwa ko sa takot. Napatanong ako sa sarili ko kung andun sila. Sino yung mga sumakay sa motor? Dahan-dahan ko naramdaman na unti-unting nawawala ang mahigpit na kapit sa tagiliran at balikat ko. Kahit takot na takot ako, nilingon ko ang likod. Doon ko napagtantong wala akong sakay. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko. Baka pagod lang ako, baka guni-guni lang. Pero iba talaga ang pakiramdam, totoong totoo. Agad akong bumalik sa simbahan at ikinento ko sa kanila ang nangyari. Halatang nagdadalawang isip sila sa kwento ko, pero ako mismo, buong buo kong naramdaman ng presensya noon. Ilang araw ang lumipas, may nakwento sa akin ang ilan sa matatanda sa lokal na matagal na raw may nagpaparamdam sa likod ng simbahan. Sanay na raw sila, hindi lang nila pinapansin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nalimutan ang karanasang iyon. Isa yun sa mga gabi na hindi ko kailanman mabubura sa isipan ko.